Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasal daw ay hindi parang kaning mainit na kapag napasok ka ay pwede mong iluwa. Isang lifetime commitment ang kasal at huwag mong susubukan kung hindi mo kayang mapanindigan. Ikaw, handa ka bang mapanindigan at respetuhin ang lahat ng nakabalot sa salitang kasal? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Jamie. 40 years old, isang wedding planner. Ito nang naging trabaho ko una pa lang. Pinasa lang to sa akin ng pinsan ko noong time na nag-retire na siya sa weddings at pinili na lamang na manirahan sa isang bansa kasama ng foreigner niyang asawa. Tinuruan niya ako kung paano humawak ng mga kasal. Hindi naging madali noong una, lalo't kailangang mabilis ang mga pitik at galaw mo. Dagdag pa ang haba ng pasensya na kailangan para sa mga pagbabago sa mga detalye sa kasal at sa mga bisitang hindi marunong makiramdam. Mahirap ang buhay ng isang wedding planner. Puro lakaran, puro pakikipag-usap, puro pagpapasensya, at puro pagpapatawad. Hindi madali pero sa tuwing nakikita ko kung gaano kasaya ang mukha ng mga ikakasal ay parang nababawi rin kahit papaano ang hirap. Saka mo biglang susundutan na pwede pa sa susunod na kasal. Hanggang sa nakasanayan ko na ang buhay ng isang wedding planner. Wala na akong ibang nakitang trabaho na mas bagay sa akin kundi ito. Marami akong nalalamang kwento ng pag-ibig at napapaluha na lamang ako. Dahil kahit na hindi ko pa yon naranasan ay masaya na lang din na maging bahagi ng forever nila. Opo, single ako. Always the wedding planner, never the bride ang atake ng drama ko. Nakakatawang isipin na kaya kong planuhin ang kasal ng iba. Pero sarili kong kasal ay wala pa. Pero naisip ko na lamang baka hindi para sa akin ang kasal. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtatrabaho para sa forever ng iba. At ang isang hindi ko makakalimutan na pares na tinulungan ko ay sina Ron at Laika. Mas bata sa akin si Ron ng 5 taon at si Laika naman ay 10 taon. Nirefer sila sa akin ng dati kong kliyente at sa kanilang dalawa iikot ang karamihan ng kwento ko sa inyo. Hi, ikaw si Jamie? Hi! Oo, ako nga. Ron? Yes, Asan pala si Laika? mukhang malilate din. Hindi kayo sabay na pumunta rito? Ewan ko ron. Akala ko late na ako, mas late pa pala siya. Gusto mo ba hintayin natin siya o pwede na nating simulan yung usapan kahit na wala pa siya? Pwede namang introhan mo na lang ako sa mga plano. Pero wala rin naman akong say dyan. Si Laika pa rin ang masusunod. Siguro mas maganda na nandito na siya para hindi sayang ang laway ko. Okay. Magkwentuhan na lang muna tayo ng kahit na ano. Hindi naman siguro sayang sa laway yun, no? Pwede naman para komportable na tayo sa isa't isa. Matagal ka na ba sa trabaho mo? Oo. Halos 15 years na rin. Ang tagal na pala. Siguro umay ka na sa mga kasal, no? Sanay lang, pero hindi umay. Ang ganda kaya ng weddings, lalo kapag palitan na ng vows. Tapos kapag nagbibigay na ng messages ang mga mahal nyo sa buhay. Nakaka-touch. Magkaiba pala tayo. Ayoko ng kasal eh. Ha? Talaga ba? Eh bakit ikakasal ka ngayon? Sorry, nalate ako. May nakita kasi akong dress sa mall kanina. Natagalan ako mag-decide kung bibilin ko ba o hindi. Ang ending, binili ko pa rin. Pwede mo naman sanang balikan na lang yung damit after nitong meeting natin with Miss Jamie, di ba? Eh paano ko makuha ng iba? Tsaka wag ka nga. Pareho lang naman tayong late, no? Mas maaga ka nga lang ng konti sa akin. Di ba, Miss Jamie?
Basta akong pinakamaaga sa inyong dalawa. Pasensya ka na ulit ha. Ayos lang yun. Basta wag lang kayo malilate sa mga susunod. Lalo na sa araw mismo ng kasal nyo kasi hirap na ako magpatawad nun. Basta wala akong makikitang mall bago ako pumunta ng simbahan. Siguradong hindi ako malilate. Simulan na nga natin para makauwi na rin. Nagmamadali kang umalis ha. Parang wala kang ganang ayusin tong kasal natin. Naiinis lang kasi ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo na sabi na tayong pumunta rito. Pero nakuha mo pang mag-mall para maglakad-lakad. Tapos ang hirap mo pang tawagan. Mag-aaway pa ba tayo? Huwag mong sirain ang mood ko ah. Kinakabahan ako sa inyong dalawa. May kasal pa bang magaganap? Pasensya ka na Miss Jamie ha. Sagad kasi sa butong toyo nitong fiancé ko. Hayaan mo siya. Sorry Miss Jamie. Wala lang talaga ako sa mood. So inaamin mong kasalanan mo ngang lahat ng to? Wala akong aaminin kasi mali ka rin. Ren? E di tayong dalawang may mali rito? O sige na. Ako na lang ulit yung mali para tumigil ka na. Ako na lang ang mali para bago naman. Sorry sa joke ko. Wrong timing. Ayos lang yun Miss Jamie. Kami ang dapat mag-sorry kasi unang beses pa lang na nagkaharap-harap tayo tapos ganito pa yung nangyari. Sorry Miss Jamie, babawi na lang kami sa'yo. Promise, hindi kami tatawad sa mga i-offer mo na wedding package. Ay, bigla naman akong naging masaya sa sinabi mo. Sige, mag-away ulit kayo sa harapan ko next week, ha? Sanay na ako sa eksenang nakita ko kina Ron at Laika, Papa Dudut. Kaya mahaba na rin ang pasensya ko sa mga ganong kaso. Gets ko naman na pressured ang mga ikakasal lalo at kapag malapit na ang wedding day nila. Sa dami ba naman ang nahawakan kong kasal, kina Ron at Laika pa ba ako may stress? Mukha naman silang maayos na dalawa. Siguro ay nataon lang na pareho silang wala sa mood, kaya mas lalong nag-init ang simpleng away lang sana. Bigla ko tuloy naalala yung ex-fiancé ko. Opo, muntik na rin naman akong ikasal noon. Isang gabi bago ang kasal namin, naramdaman ko ang stress sa kanya. Kaya nga ultimo yung medyas niya ay pinanghawakan pa naming dalawa. Bilang ako naman ang mahaba ang pasensya sa amin, kaya inunawa ko na lamang siya. Pinakalma, umepekto naman at kinabukasan ay excited na akong makaharap siya sa altar. Ang ganda ko noong araw na yon. Bumagay sa akin ang trahe de boda ko at ang hawak kong mapupulang rosas. Nasa bridal car pa ako noon, Papa Dudut. Hindi pa ako pinalalabas ng wedding coordinator para hindi ako makita ng mga bisita. Kaya lang napansin ko na parang nagkakagulo na sila sa labas ng simbahan. Panay din ang tingin nila sa akin. Parang may mali. Sinubukan kong kausapin ang coordinator namin at wala naman daw problema. Medyo malilate lang daw ang kasal dahil wala pa ang groom. Tumango ako pero nang pinagmasdan ko ang itsura ng coordinator namin, kita ko na nagwo-worry na siya. At nang umabot na ng 20 minutes ang paghihintay ko ay nagpasya na akong lumabas ng sasakyan at pumasok ng simbahan. Doon ko nalaman na tinakasan na ako ng groom ko. Hindi na raw siya makontak at nag-iwan ng note sa hotel na nagsasabing hindi niya raw ako kayang pakasalan. Hindi ako umiyak pero nawala bigla ang kagustuhan kong maranasan ang happily ever after tulad ng iba. Sorry Miss Jamie. Late na naman ako for the second time. Sorry talaga. Naku, okay lang. Kararating ko lang din naman. Nauna lang naman ako ng 10 minutes sa'yo. Umupo ka na. Malilate din siguro si Laika? Hindi. Anong hindi? Hindi siya makakarating. Uy, huwag mong sabihing hiwalay na kayo ah. May mga nakausap na akong ibang wedding suppliers para sa kasal nyo. Hindi lang siya makakarating ngayon. Huwag kang kabado. May kasal pa rin na magaganap. Ay, akala ko naman kasi. May mga na-cancel bang kasal na hawak mo noon? Oo naman, normal yun. Paano yung bayad mo ron? Hindi ko na siningil. Masyado na ngang mabigat na hindi matutuloy yung kasal nila. Ayoko nang dumagdag pa sa mga pasani nila. Pero sayang naman ang effort mo sa pag-organize ng kasal nila. Tapos hindi matutuloy, di ba? May blessings pa rin namang dumarating pagkatapos noon, kaya okay na rin. Napakabait mo naman pala. Kung yung iba, baka i-post pa nila sa Facebook kapag hindi sila nabayaran.
At naiintindihan ko rin naman sila ron. Siyempre, pinaghirapan din nila yun na lakarin. Masyado kang mabait. Baka kunin ka na sa itaas. Huwag mong sobrahan ha. Huwag mo namang ipagdasal. Pag kinuha ako ng maaga, wala na kayong mabait na planner. Sorry nga pala nung first time namin na nakaharap ka ha. Todo away pa kami ni Laika. Nakakahiya. Ayos lang yun. Normal yun sa ibang ikakasal. Ando na kasi yung pressure sa inyo eh. Huwag na lang natin pag-usapan. Pero teka nga, asan nga ba si Laika? Bakit hindi siya makakapunta? May kailangan siya i-close na deal sa trabaho niya eh. Inuna niya yon. Pangdagdag din daw sa bayarin sa kasal namin. Sana pala nireschedule na lang natin tong meeting para naman may input din siya sa mapag-uusapan. Pinagkakatiwala naman niya sa akin tong meeting natin. I-guide mo na lang siguro ako. Wala akong alam sa ganito eh. Gets kita. Kadalasan kayo mga groom, umattend lang sa kasalang gagawin nyo. Ang mga bride talaga ang mabusisi sa mga detalye. Hindi rin kasi ganun si Laika. Kahit ano lang meron, ayos na sa kanya. Basta may maganap lang na kasal. Maswerte ka naman pala. Hindi ka na mahihirapan sa kanya. Sana nga. So, simulan na natin? Paano ba? Ikaw bang mamimili sa isusuot na sapatos ni Laika? Ha? Hindi! Wala akong kinalaman sa sapatos niya. Natawa naman ako sa sinabi mo. Ay, sorry. Sabi ko naman sa'yo, wala akong alam sa ganito eh. Banu talaga. Sorry. Alam mo, ganito na lang. I-reschedule ko na lang tong meeting natin. Dapat kasama na si Laika. Baka kasi kung ano pang masabi mo ngayon. Mas mabuti pa nga. Pero babayaran ko na lang tong araw na kinita mo ko. Wag na. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay kaya gusto ko rin namang lumabas. Bayaran mo na lang ako ng kwentuhan. Nako, kung kwentuhan lang pala ang bayad sa'yo, yayaman ka sa akin. So, simulan na natin? Paano ba? Ano bang size ng sapatos mo? Palong-palo ang sense of humor ni Ron sa akin, Papa Dudut. Kaya nasulit ko rin na lumabas ng bahay kahit kinailangan kong i-reschedule ang meeting namin para sa kasal nila ni Laika. Aaminin ko nung una ko siyang nakilala dahil nga cold at stress siya noon. Hindi ko natipuhang makipag-usap masyado sa kanya. Nadagdag pa yung away nila sa harapan ko. Pero dahil nga relax lang si Ron, noong second meeting namin ay kaya doon ko nakita na ayos din naman pala siya. Tulad ng ibang tao ay may mood lang siya na hindi maganda dala rin ng nakaka-stress na mga pangyayari sa paligid niya. Naintindihan ko na, napahaba nga ang usapan namin. Naparami pa ang orders namin ng pika-pika. Kahit busog na kami noon ay panay pa rin ang order niya. Libre na lang daw niya. Yun na lang daw ang kabayaran para sa pag-reschedule ng meeting. Sabi ko naman ay ayos lang talaga. Pero mapilit siya. Inabot kami ng ilang oras sa restaurant na yon. Kung ano-ano na lamang ang napag-usapan namin. Una tungkol sa mga magagandang lugar na pwedeng mag-honeymoon. Hanggang sa mga magagandang plato na pwedeng bilhin kapag nag-asawa ka na. Nakakatawa na lang na napupunta na kung saan-saan ang usapan namin noon. Walang putol ang usapan namin. Walang hintuan. Laging may banad si Ron sa mga sinasabi ko at hindi na rin ako nahihiyang bumanat sa kanya. Sobrang komportable na namin sa isa't isa. Nakakala mo'y matagal na kaming magkakilala. Hanggang sa na-realize ko, unti-unti ay parang nafo-fall na ako sa kanya. Aaminin kong dahil sa mahabang usapan namin, nagkaroon ako ng crush sa aking kliyenteng groom, Papa Dudut. Noong nakauwi na ako sa bahay after ng kwentuhan namin ni Ron ay kinabahan ako bigla. Paano ba naman kasi ay iyon ang unang beses na nagkaroon ako ng crush sa kliyente ko. Matagal ko nang binakura ng puso ko sa mga groom na nakakasalamuha ko. Hindi ako pwedeng magkaroon ng kahit kaunting interest sa kanila dahil kailangan kong maging profesional at syempre andun ako para tulungan sila sa kasal nila. Ikakasal sila sa iba at dapat ay hindi ako ma-attach sa kanila. Pero iba kasi ang nangyari sa pagitan namin ni Ron. Dahil nga sa naging kwentuhan namin,
Hindi ko namalaya na nasira na ni Ron ang bakod ng puso ko. Kung bakit naman kasi lumalim pa ang naging usapan namin. Gusto ko na lang din talagang sisihin ang sarili ko ng mga oras na na-feel kong nagkaka-crush na ako sa kanya. Hindi ako muling nagparamdam kay Ron. Diretso ako lagi kay Laika sa pag-update para sa next meeting namin at yung mga dapat na gawin. Hindi naman nakatunog si Ron na kay Laika lang ako dumadaan. Kasi napag-usapan naman na namin na si Laika ang una kong dapat na makausap. Siya kasi ang bride. Siya ang mas nakakaalam sa dapat gagawin sa kasal. Mabuti na lang at gumana ang excuse na yon, Papa Dudut. 2 linggo din akong hindi nagparamdam kay Ron. Hanggang isang gabi ay nagulat na lamang ako na may tumawag sa akin. Hindi nakasave ang numero, inakala ko noong una na magdi-deliver yon ng parcel o baka bagong kliyente at mag-i-inquire sa rate ko bilang planner. Nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Ron. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. May epekto pa rin pala siya sa akin. Akala ko natunaw ko na ang nararamdaman kong interest sa kanya dahil 2 linggo na rin kaming hindi nakapag-usap at nakapagkita. Ginulat mo naman ako, Ron. Bakit ka ba napatawag? Akala ko bagong kliyente ko na. Dismayado ka ba na lumang kliyente mo ang tumawag? Akala ko nga rin magde-deliver ka ng parcel ko eh. Pwede naman ako mag-deliver sa'yo. Ano bang gusto mo? Kape? Hopya? Jowa? Naku, pass dyan sa jowa. Busy ako. Naks naman si career woman. Oh, bakit ka nga napatawag? Wala lang. Hoy, hindi pwedeng wala lang. May problema ba? Pwede ka bang maging kaibigan ngayon, Jamie? Oo naman. Kiss na muna ang pagiging wedding planner ko sa inyo. Kaibigan mo ako ngayon. Ano bang nangyari? Normal bang kabahan pag ikakasal? Oo naman. Wedding jitters ang tawag dyan. Wedding jitters? Parang tunog chichirya o gin ah. Sige, magpatawa ka pa. Kabado ka na nga dyan. Pero seryoso nga. Kabado talaga ako. Tsaka ano. Uy, atin-atin lang to ah. Parang gusto kong umatras sa kasal namin ni Laika. Okay lang na maramdaman mo yan. Isa yan sa mga senyales ng wedding jitters. Pero utang na loob wag mong itutuloy na umatras. Ay nako, ikaw ang unang kliyente ko na sisingilin ko kapag makakancel ang kasal niyo. Ay, kasi naman. Kaibigan mo ako ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Bakit bigla kang nakakaramdam ng ganyan? May aaminin ako sa'yo ah. Pero atin-atin lang talaga to ah. Oo na nga. Hindi naman ako chismosa. Go lang. Alam mo bang biglaan lang ang kasal namin ni Laika? Paanong biglaan? 3 buwan pa lang kami magkarelasyon nang mabuntis ko siya. OMG! Buntis si Laika? Nabuntis. Nabuntis? Past tense? Anong... Nakunan siya. Ikwento mo nga ng buo. Nawiwindang ako sa mga revelasyon mo. Nabuntis ko nga siya nung 3 buwan pa lang kami magkarelasyon. Dapat nga hindi kasi sabi niya nagpipilis naman daw siya. Kaya lang nakalimutan pala niyang uminom ng 3 gabi na magkasunod. Nakalimutan o sinadya? Sa totoo lang ayokong isipin. O tapos? Sabi niya kailangan ko siyang pakasalan. Ayoko sana. Sabi ko, susustentuhan ko pa rin ang pinagbubuntis niya. Pero panay ang iyak niya. Nagsumbong pa siya sa mga kuya at tatay niya. Natrap ako. Pinilit nila akong pakasalan si Laika. Shotgun wedding pala tong ino-organize ko. Ganun na nga. So, hindi pala buo ang loob mo na pakasalan siya? Masama ba kung oo? So, ano nangyari sa pinagbubuntis niya? Nakunan siya 1 buwan matapos niyang i-post sa Facebook namin na ikakasal na kaming 2. Wala na palang baby na involved. So, bakit kailangan pa rin ituloy ang kasal? Kasi nakakahiya na raw kung babawiin yung imbitasyon at mga sinabi namin sa mga tao. Kaya ituloy na lang daw namin. Ando na rin naman daw kami. Ramdam ko noon ang bigat sa boses ni Ron habang nagkukwento. Ang hirap naman pala ng pinagdadaanan niya. Kaya naman pala noong unang beses ko silang nakilala ay napansin ko kaagad na parang wala siyang amor kay Laika. Kaya naman pala, napailing na lamang ako at lihim na nakaramdam ng inis kay Laika. Alam kong biktima rin si Laika ng sitwasyon pero dahil nga may crush ako kay Ron, kaya wala akong ibang napagbuntunan
ng inis ko noon kundi si Laika. Doon nga rin inamin sa akin ni Ron na nawala na siya ng pagmamahal kay Laika, lalo't nakikita na nito ang totoong ugali ng fiancé niya. Masyado raw possessive at lagi na lang nakikipag-away. Mapagmataas at palaging pinamumukha kay Ron na mas mataas ang pinag-aralan niya at trabaho. Never daw naramdaman ni Ron na equal sila ni Laika. Kailangang laging angat si Dalaga. Marami pang nakwento sa akin si Ron kung paano siyang hinaharas daw ng pamilya ni Laika. Pati nga raw mga kaibigan ni Laika, harap-harapang minamaliit siya. Hindi naman siya pinagtatanggol ni Laika. Pakiramdam pangaraw ni Ron, natutuwa si Laika sa tuwing dinadown siya dahil ibig sabihin lang noon ay umaangat si Laika sa paningin nila. Dahil nga masyado nang mabigat ang mga kwento niya, sinabi ko sa kanya na pwede kaming mag-meet ng personal sa ibang araw para mas mailahad niya ang nararamdaman niya. Natuwa naman si Ron dahil sa unang beses, meron siyang napagsasabihan ng lungkot niya. Wala na rin daw kasi ang mga kaibigan niya dahil pinalayo ni Laika. Nag-schedule kami ng pagkikita 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagtagpo kaming muli sa isang coffee shop para maituloy ang naudlot naming usapan. Ikaw naman ang late ngayon. Sorry naman, may dinaanan pa akong kliyente bago ako pumunta rito. Joke lang yun ha. Alam kong busy kang tao. Kaya maswerte ako na naambunan mo pa rin kahit ilang oras lang. Ang drama mo pa rin ha. Ikaw naman? Pangbasag ng trip? Oo nga pala. Umorder na ako ng kape natin. Spanish latte sa'yo, di ba? Light ice at triple espresso shots? Wow! Bakit? Isang beses ko lang sinabi sa'yo ang kapeng paborito ko pero natandaan mo agad. Matandain talaga sa mga espesyal na mga tao sa buhay ko. Flattered naman ako. Espesyal ba talaga ako? Wedding planner niyo lang ako. Kapag tayong dalawa lang ang magkasama at magkaharap, kaibigan kita. Hindi ka wedding planner lang. Okay, kinilig ako ron ng slight. Kinilig? Kinikilig ka sa kaibigan mo? Friendzone pala ata ang hanap mo sa buhay. Hoy, hindi kainis to. Hindi ko tuloy ma-explain ng mabuti yung sasabihin ko. Feeling ko, i-judge mo ko. Hayaan mo na. Tinutukso lang naman kita. Ano bang gusto mong pag-usapan ngayon? Ikaw, ano bang gusto mo? Ikaw kaya nag-aya sa akin lumabas. Dapat ikaw ang may bangkong mga topic. Wala ako maisip bigla eh. Parang naubos na ata yung pwede natin pag-usapan. Ang daldal mo kasi sa chat. Nahawa lang ako sa'yo, no? Alam ko na. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa kasal nyo ni Laika. Pwedeng pass muna riyan. Gusto ko kasi munang makawala sa pressure ng kasal namin. Tsaka, nagkatampuhan nga kami bago ko pumunta rito eh. Bakit naman? Mansari pala kasi namin ngayon. Mansari nyo? Bakit ka nakipag-meet sa akin ngayon? Dapat siyang priority mo. Pero mas gusto kong makasama ka kaysa sa kanya. Mas nakakahinga ako kapag ikaw ang kausap at kaharap ko. Gusto ko makaramdam ng kilig sa sinasabi mo. Kaya lang mali Kanina mo pa binabanggit niyang kilig ah. Totoo na ba yan? Kilig kaibigan ba yan o kilig crush? Grabe sa crush ha. 40 na ako. Ikaw lagpas 30 ka na. Dapat wala na yung ganyan. Lolo ko nga kinikilig pa rin sa paglalambing ng lola ko eh. Wala sa edad yan. So ano nga? O sige na, aamin na ako. May konti akong crush sa'yo. Konti lang talaga. Paano ko ba yan pararamihin ha? Huwag ka nga puro biro. Hindi naman ako nagbibiro. Basta, harmless naman tong crush ko sa'yo. Before kasal mo, mawawala rin to. Ipagdarasal ko talaga. Paano kung wag mo na lang ipagdasal na mawala yan? Kasi kinilig ako nung nalaman kong crush mo rin ako eh. Rin? Crush mo rin ako? Oo. At hindi ko ipagdadasal na mawala to. Nakatitig sa akin si Ron habang sinasabi niya noon ang mga katagang yon. Crush din niya ako. Naramdaman kong totoo ang sinabi niya. Kaya nakaramdam ako ng kilig, Papa Dudut. Sumobra pa nga. Natahimik kami ng ilang minuto dahil hindi namin alam kung paano babawiin ang usapan. Parehong namumula ang mga mukha namin. Akala mo'y nakainom kami ng alak.
Kung hindi kami tinawag ng barista para sa mga kapeng in-order ni Ron, hindi kami makakahinga ng maayos. Noong nakahigop na kami ng kape ay medyo nawala na ang tensyon sa pagitan namin. Pasimple akong tumingin kay Ron, ganon din siya sa akin, hanggang sa nagkatitigan. Nagkatawanan at bumalik na muli kami sa pagiging komportable sa isa't isa. Hindi muna namin pinag-usapan ang tungkol sa crush na nafe-feel namin sa isa't isa. Random lang na mga bagay ang pinag-usapan namin, basta hindi tungkol sa nararamdaman namin. Mula noong nagkaaminan kami, alam kong may nagbago na sa amin. Naramdaman ko ang kakaibang saya na first time ko ulit maramdaman after kong iwan sa altar ng fiancé ko. Palagi na kaming magkausap ni Ron, lagi na rin kaming nagkikitang dalawa. At dahil sa dalas na nagkakasama nga kami ay hindi ko maiwasan na ma-fall ng todo sa kanya. Ganon din siya sa akin. Wala pang formal na usapan sa kung ano ang meron kami, pero masaya kami sa ganon. Alam ko namang bawal, alam kong mali ang pinasok kong sitwasyon. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit kay Ron, lalo't siya ang bumuhay muli sa puso ko. Ang tagal ko nang pinatulog ang puso ko. Laging takot na sumubok magmahal ulit. Pero pagdating kay Ron ay nagbago ang lahat. Kaya kahit mali ay sige pa rin ako. Masaya naman na nakabangon muli ang puso ko. Nagpatuloy ang maling ugnayan namin ni Ron. At nung tumagal ay naging klaro na ako sa sitwasyon namin. Naging magkarelasyon na kami at lihim nga lang syempre. At dahil nga may label na kami kaya kinailangan naming mag-ingat para hindi makaramdam si Laika. Siniguro namin na sa tuwing magkikita kaming tatlo ay walang mapapansin si Laika sa kakaibang kinikilos namin. Kumbaga kapag tatlo kaming magkakaharap, isa lang akong wedding planner. Professional lang. Pero pagkatapos noon ay mag-aaya si Ron na magkita. Madalas kaming nakikita sa kondo ko. Malayo naman ang kondo ko sa bahay ni Laika kaya malabong magkahulihan doon. Pag magkasama na kaming dalawa ni Ron ay parang wala na kaming pakialam sa ibang bagay. Parang kami na ang tunay na magkarelasyon kahit aminado ako na isa akong kabit. Wala akong pinagsabihan sa relasyon naming dalawa. Siniguro ko na hindi makakalabas ang sekretong yon. Delikado syempre. Ganon din ang sinabi ko kay Ron. Mag-ingat siya palagi at dapat ay laging burado ang conversation namin. Kailangang ibang pangalan ko sa cellphone niya. Hindi rin kami friends sa Facebook para hindi makatunog si Laika. So far ay hindi naman nakaramdam si Laika. Dagdag na rin kasi na naging busy na ito sa pagkayod dahil kailangan ng dagdag na bayarin para sa kasal nila. Balak kasi nilang gawing engrande dahil uuwi raw ng Pinas ang mga kamag-anak ni Laika sa ibang bansa. Hindi naman ganun kalaki ang pera ni Ron kaya si Laika madalas ang nag-aabono sa lahat. Andun si Ron para sumuporta emotionally sa kanyang fiancé. Minsan nagkakaharap kaming muli sa coffee shop kung saan kami nagkaamina ng feelings ni Ron. Papa Dudut. Sa wakas, walang na-late sa amin ni Ron. Eh di congrats sa atin. Hindi nyo talaga makalimutan yung pagka-late nyo dati, ha? Hindi ko na nga maalala yun. Kasi naman, bukod sa late kami, nagbangayan pa kami sa harapan mo. Unforgettable yun. Hindi na yun mauulit, promise. Love na ulit namin ang isa't isa. Hindi ba, darling? Oo naman, I love you. I love you more. Sana pala, na-late na lang kayo para hindi ako nakakaramdam ng inggit ngayon. Balik ulit kayo sa away. Okay naman kasi talaga kami nitong si Ron. Minsan lang talaga hindi to makapalag sa toyo ko. Pero alam ko na love niya ako. Kung babawasan mo ang toyo mo, kahit sa kabilang buhay, mamahalin kita. Ikaw din naman may toyo, pero tanggap kita. Oo, tama na po. Nararamdaman ko na naman ang pagiging single ko. Single ka pala, no, Miss Jamie? Oo. 3 beses umuo? Sure na single ah. Wala naman kasi talaga akong boyfriend. Pwede ka bang ireto sa kuya ko? Single dad yon.
Kung may daddy issues ka, siya ang perfect para sa'yo. Sinong kuya mo? Si Mitoy? Oo, siya lang naman yung single dad sa mga kuya ko. Alam nga namang ireto ko si Kuya Borge, happily married yon. Ayoko naman maging kabitong si Miss Jamie. Hindi niya deserve. Parang namimiloso po ka pa sa pagsagot mo. Ha? Hindi ah. Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Yung tono mo kasi ng pananalita. Parang gusto mo ako ipahiya kay Jamie. Miss Jamie. Wala akong balak ipahiya ka kay Miss Jamie. Okay ka lang ba? Bigla ka nagagalit dyan. Nakakainis lang kasi. Tsaka andito tayo para pag-usapan ng kasal natin. Hindi yung pagiging kupido mo kay Kuya Mitoy at kay Jamie. Miss Jamie. Konti na lang naman ang kailangang ayusin sa kasal natin. Masama ba magmalasakit sa love life ni Miss Jamie? Magmalasakit o makialam? Aray ha? Sino ngayon ang namamahiya sa harapan ni Miss Jamie? Teka, nag-aaway na naman kayong dalawa. Kala ko ba love nyo na ulit ang isa't isa? Alam nyo, mas maganda kung wag na lang natin pag-usapan ng love life ko kasi wala rin naman kayong mapipiga sobrang tuyo na talaga. Pasensya ka na Miss Jamie ha? Ewan ko ba kung anong brand ng toyong dumadaloy ngayon sa dugo nitong si Ron? Bigla na lang tinupak Ayoko lang sayangin ng oras ni Miss Jamie sa walang kwentang pangrereto mo. Ah, ganon, walang kwenta. Mas walang kwenta pa nga tong kasal natin. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na ang umasikaso sa kasal natin. Pagod na ako mag-adjust sa'yo. Laika, saan ka pupunta? Sorry Miss Jamie, kailangan ko lang magpalamig. Bahala na kayo ni Ron kung ano man ang mapag-usapan nyo ngayon sa kasal namin. Ayoko nang makialam. Bye. Bakit naman ganun ang trato mo kay Laika? Nagselos ako Masisisi mo ba ako? Nirereto ka niya sa kuya niya. Ayoko nun. Akin ka lang. Mali man pero nakaramdam ako ng kakaibang kilig nang sabihin ni Ron na nagselos siya. Doon ko napatunayan na mahal niya ako. Bakit siya magsiselos kung hindi siya interesado sa akin, hindi ba? Hinintay ko muna siyang kumalma bago ko siya kinausap. Hinayaan ko siyang ubusin ang kapeng natitira sa tasa niya. At nang makita kong ayos na siya ay saka ko siya kinausap. Pinagsabihan ko na huwag ganon ang trato niya kay Laika. Dahil baka makahalata ito. Doon na-realize ni Ron na mali nga ang ginawa niya. Nadala lang daw siya ng selos. Nagsorry siya sa akin at sinabi ko sa kanya na tawagan niya si Laika para suyuin. Ginawa naman niya pero ayaw sagutin ni Laika ang tawag. Sinabi ko sa kanya na i-text o i-chat na lamang niya para mag-sorry. Sumunod ulit siya. Nakakakilig din yon sa pakiramdam ha? Yung mapasunod ko si Ron sa gusto kong mangyari. Pagkatapos noon ay inaya niya akong pumunta sa kondo ko. Pumayag naman ako. Hiwalay kami ng taxi na sinakyan. Pinauna niya akong umalis at after 10 minutes ay saka naman siya sumunod. Para lang walang makakita at makapansin. Sa kondo ko doon kami nag-init na dalawa. Naglambingan hanggang sa mauwi sa kama. May nangyari na naman sa amin kaya nga mas mahirap bumitaw dahil may nangyayari na sa amin. Lalo't masyado niyang ginagalingan. Parang ayaw niya akong bigyan ng chance na ihinto ang maling namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakatakas sa sitwasyon ko. Alam kong balang araw ay kailangan ko rin yung tapusin pero paano? Yon ang tanong ko sa sarili ko na hindi ko pa mabigyan ng kasagutan. Nitanungin si Ron tungkol doon ay hindi ko magawa. Natatakot din kasi ako sa isasagot niya. Baka hindi pumabor sa nararamdaman ko. Kasi kahit mali ay gusto ko lang talagang makasama siya hanggat kaya naming dalawa. Grabe ka. Masyado mo namang ginalingan. Ano bang vitamins mo? Bakit ang tibay mo sa kama? Kailangan kong galingan kasi bad mood ka kanina Mukhang next month na ako mababad mood nito. Sinobrahan mo Thank you Para bang panghani mo ng galing ko? Parang nag-alangan ka ron kapag naririnig ko lang kahit anong term sa kasal para akong kinikilabutan. Kasi Alam mo naman akong bakit. hindi ka ba
Handang pakasalan si Laika? Alam mo na rin ang sagot dyan. Meron akong isang tanong na hindi ko talaga alam ang sagot. Ano yun? Paano na tayo? Kahit ako hindi ko alam ang isasagot dyan. Paano kapag kinasal na kayo ni Laika? Paano na tayo? Hindi ko rin alam. Gusto ko rin kasi ng klarong sagot. Kung meron man akong klarong isasagot sa'yo, yun ay yung mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi sapat para ako yung iharap mo sa altar. Hindi ko rin kasi alam kung paano to lulusutan, Jamie. Alam ko. Tumatawag si Laika. Teka, sasagutin ko lang. Huwag ka munang maingay. Okay. Hello, Laika? Hello, Ron? Saan ka? Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry sa mga nasabi ko kanina ha. Hindi ko sinasadyang ipahiya ka sa harapan ni Miss Jamie. Ayos lang yon. Sorry din ha. Sana hindi na tayo mag-away. Alam mo namang hindi ko matiis na magkaaway tayo. Ako rin naman eh. Nasaan ka ba? Ako? Andito sa mall. Kasama yung kumpare ko. Pwede bang umuwi ka na? Pwede naman. Pero okay lang bang mamayang 6 PM na lang ako umuwi? Meron pa kasi kaming titingnan ng kumpare ko eh. Sige, okay lang. Pero dalian mo ha. Kasi nakabili ako ng bagong 90s. Gagamitin ko sana sa honeymoon natin. Pero hindi na ako makapaghintay na isuot ngayon para makita mo. Parang mas gusto kong makita kang walang suot. Sag-aabal lang yung 90s eh. Kung uuwi ka before 6 PM, wala na akong isusuot nun. Sige, nasa bahay na ako ng 5:59 PM. Maghubad ka na. Ang pili mo talaga. O sige na, hintayin kita. Maliligo na ako. Dalian mo. I love you. I love you more. Bye! Para kong sinasaksak ng punyal sa dibdib sa mga narinig kong usapan ni na Ron at Laika. Hindi nakatulong na naka-loudspeaker pa si Ron. Narinig ko patuloy kung paano sila magharutan. Wala namang masama roon. Engaged na sila. Sino ba naman ako, hindi ba isa akong kabit? Kahit sinabi pa ni Ron na ako ang mahal niya, pero hindi pa rin yon sapat para ako ang piliin niya. Hindi ko pinahalata kay Ron na nasaktan ako. Nakangiti pa rin ako sa kanya, ako pa ang nag-utos na mag-ayos na siya para makaalis na. Sinabi ko na traffic kaya dapat ay maaga na lang siyang umalis sa kondo ko para makarating siya ng maaga sa bahay nila ni Laika. Ayaw pa sana niya pero pinilit ko. Ako na naman ang nasunod. Bago siya umalis ay niyakap niya ako ng mahigpit. Humingi siya ng sorry sa pagkaipit ko sa sitwasyon nila ni Laika. Kung pwede lang daw ibalik ang nakaraan, sana lumihis na siya ng daan patungo kay Laika at hinanap na lang niya ako. Hindi na ako nagsalita noon. Huli na para ibahin ang nakaraan. Nasa kasalukuyan na kami at yun na ang dapat harapin. Nang makalis na si Ron ay saka ako nagbalik sa kama para umiyak. Ang tagal kong pinigil na huwag tumulo ang luha sa mga mata ko. Pero noong mag-isa ko na lamang ay doon ko ibinuhos ang lahat. Naalala ko pa noon naging kabit din ako sa fiancé ko. Matagal naman silang sira ng dati niyang karelasyon nang pumasok ako sa eksena. Mas naging klaro lang ang lahat para sa dati kong fiancé, ang lahat ng sumulpot ako sa buhay niya. Ako ang pinili niya at pagkatapos noon ay pinili rin niya akong pakasalan. Isang bagay na umaasa akong gagawin din ni Ron sa akin. Pero mukhang malabo na. Oo, at naging kabit din ako noon. Pero pinili niya ako. Pero ngayon may pag-asa pa kayang maulit ang sitwasyon na pipiliin pa rin ako. Palapit na nang papalapit ang kasal ni na Ron at Laika Papadudot at mas lalo lang din kaming napapalapit sa isa't isa ni Ron. Mas lalong lumalalim ang namamagitan sa amin. Maingat kami at wala pa ring nakakahalata pero nakakapagod din pala. Nakakapagod na palagi ka na lang nagtatago at palagi kang itinatago. Kailan nga kaya kami malayang makakalakad sa harapan ng mga tao? Nakakaumay na rin na sa kondo lang kami naging malaya. At marami kami mga bagay na hindi na pwedeng pag-usapan at hindi ko na magawang itanong kay Ron kung ano na ang plano namin sa namamagitan sa amin. Pareho kaming nalilito
Parehong hindi sigurado. Pareho kaming laging walang mahanap na sagot. Paano nga ba kami magiging sigurado kung nasa gitna si Laika? Paikot-ikot kami sa patagong sitwasyon. Pero sige pa rin kami, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako at tinawagan ako ni Laika. Gusto raw niya akong makausap. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya noon. Parang may kutob ako na alam na niya. Ang sa amin ang fiancé niyang si Ron. Pinilit kong ikubli ang kaba sa puso ko. Hindi ko rin binanggit muna kay Ron ang tungkol sa pakikipag-usap sa akin ni Laika. Kailangan ko munang malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakipag-meet sa akin si Laika. Tinanong ko kung tungkol ba yon sa kasal niya. Hindi siya umimik. Patuloy pa rin ang lungkot sa kanyang tinig nang sabihin ito sa akin na kailangan niya ako at kailangan niya ng kausap. Umuo na lamang ako at nagmadaling puntahan ang lugar kung saan kami magkikita. Nauna ako roon ng mahigit 30 minutos. Kailangan ko kasing paghandaan yon. Kailangan kong magpakalma at nang nakita ko na siyang lumapit sa akin ay doon na wala ang kalmadong itsura ko na pinaghirapan ko. Lalo na nung napansin kong mugto ang mga mata ni Laika, Papa Dudut. Laika, okay ka lang ba? Namumugto ang mga mata mo. Halata na ba? Gusto mo maghilamos ka muna para mabawasan yung pamumugto, tapos inom ka ng tubig para hindi namamagay ang pisngi at labi mo. Mukhang dehydrated ka sa kakaiyak eh. Teka, ikukuha kita. Wag na, ayos lang ako. Kanina pa ako naghihilamos, wala na ring epekto. Sobrang bigat ba ng sasabihin mo sa akin? Pakiramdam ko. Ay, ito na naman. Naiiyak na naman ako. Iiyak mo lang, nandito lang ako. Makikinig ako sa'yo. Thank you, Miss Jamie, ha? Jamie na lang. Ituring mo ako ngayon bilang kaibigan, hindi bilang isang wedding planner nyo. Yun nga ang gusto kong mangyari eh. Maging kaibigan ka. Sana okay lang, ha? Oo naman. Wala kasi ako mapagsabihan ng nararamdaman ko eh. Natatakot ako magsabi sa mga kaibigan ko kasi ayoko ma-judge. Lalo na ng family ko. Tungkol saan bang sasabihin mo? Tungkol sa amin ni Ron. Bakit? Ano nangyari? Hiwalay na ba kayo? Parang papunta ng Ron eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi nararamdaman ko. Lumalala na yung panlalamig niya. Lumalala? So ibig sabihin, matagal na siyang nanlalamig sa'yo? Oo. Sa'yo ko lang to sasabihin na. Kaya lang naman ako gustong pakasalan ni Ron kasi nabuntis niya ako nang hindi sinasadya. Tinakot siya ng family ko kaya napilitan siyang pakasalan ako. After nun, parang nawala na siya ng gana sa relasyon namin. Parang hindi niya na ako mahal. Buntis ka? Nabuntis. Nakunan din ako eh. Pero pinilit ko si Ron na ituloy pa rin yung kasal kahit nagmamakaawa na siya na wag na lang. Kaya nga, inako ko yung 90% na gastos ng kasal para hindi na siya umangal, para matuloy lang. Kasi ako naman may gusto nun eh. Bakit mo naman siya pinilit na ituloy pa yung kasal? Ramdam mo naman pala na yung panlalamig niya. Ikaw lang ang nahihirapan yan. Let go na. Kasi nakakahiya na kung babawiin ko pa. Pinagmalaki ko na nga sa Facebook pati sa mga tiyahin ko sa ibang bansa. Inaasahan na nila makikita ako nakasuot ng wedding gown. Kung ako lang, hindi ko na lang itutuloy ang kasal. Makakahanap ka pa rin naman ng lalaking pakakasalan ka. Yung hindi na lang dahil nabuntis ka o dahil napilitan lang siya. Hintayin mo na lang yun. Promise, yung tamang lalaki para sa'yo, hindi man lalamig tulad ni Ron. Kahit naman nang lalamig si Ron, gusto ko pa rin siya eh. Siya lang talaga ang gusto ko. Kahit nga, nararamdaman kong hindi niya na ako mahal, nilalaban ko pa rin. Jamie, alam mo ba? Pakiramdam ko meron na siyang iba. Ha? Wala yan. Sa ganda mong yan, hindi na yung titingin sa iba. Iba kasi yung kutob ko. Nitong mga nakaraang buwan, lagi na lang siyang nakatutok sa cellphone niya. Dati, nabubuksan ko pa yung cellphone niya, ngayon hindi na. Nagpalit na siya ng password. Kaya lalong lumakas ang kutob ko na may tinatago siya. Wala yan, napapraning ka lang. Sana nga. Minsan iniisip ko, dahil din siguro to sa pagbubuntis ko ngayon, kaya ganito ang emosyon ko.
Masyadong kalat at Buntis ka? huwag mong sabihin kay Ron, ha? Bala kong sorpresahin siya sa kasal namin. Doon ko sasabihin na nakabuo uli kami. Feeling ko, binalik ni Lord yung sanggol na nawala sa amin. Ang saya ko, Jamie. Pakiramdam ko, itong pagbubuntis ko mag-aayos sa relasyon namin ni Ron. Ano sa tingin mo? Nadurog ako sa sinabi ni Laika. Buntis pala ito. Ang daming nakwento ni Laika sa plano niya para sa magiging anak nila ni Ron. Doon ko nakitang nagliwanag muli ang mukha niya. Masaya siya, excited na siyang maging isang ina. Kinausap din niya ako na kung pwedeng magpadagdag ng gimmick para sa reception kung saan ay ilalantad ni Laika na buntis na siya. Doon pa lang daw niya sasabihin na buntis na ulit siya. Normally, mabilis lang ang utak kong makaisip ng mga gimmicks sa kasal. Pero nang mga oras na yan ay parang ang foggy ng utak ko. Parang walang ibang pumapasok kundi sakit. Sakit na talagang malabo nang maging kami ni Ron sa huli. Ayokong maging dahilan kung bakit may isang batang hindi lalaking kumpleto ang pamilya. Dahil minsan nawala na rin ako ng anak. Nangyari yon ilang araw nang talikuran ako ng fiancé ko sa altar. Pinalaglag ko ang anak ko ilang araw pagkatapos akong talikuran ng fiancé ko. Magulo ang isip ko noon at aaminin kong nagsisisi ako pagkatapos. Nadala kasi ako ng emosyon. Ayoko na ulit umabot sa ganon at ayoko nang magpadaig sa emosyon ko dahil alam kong may maling kasunod yon. At alam ko sa kasalukuyan ko, nagpapadaig ako sa emosyon ko dahil kay Ron. Doon pa lang ako natauhan, kaya naman nagpasya na akong iwasan ng walang paalam si Ron. Hindi na po pwede, lalo't nagbunga muli ang relasyon nila ni Laika. Ayokong may madamay na naman na inosenteng sanggol. Sa pag-iwas ko kay Ron ay hindi pa rin ito tumigil. Panayang tawag pero mas pinili kong huwag yung sagutin. Hanggang sa sumapit ang gabi ng kasal. Nagulat na lamang ako nang madatnang ko si Ron sa hallway ng kondo ko. Nakaupo at mukhang problemado ang mukha niya. Sa gilid niya ay merong dala itong malaking bag na sa hula ko ay damit ang laman, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bigla ka na lang nawala. Kasi ikakasal ka na. Bisperas ng kasal mo ngayon, oh. Dapat nandun ka kasama si Laika, hindi dito. Ayoko. Dito ang gusto ko. Ron, tapos na to. Bakit ba hindi naging klaro sa'yo tong pag-iwas ko? Ginagawa mo lang komplikadong lahat eh. Hindi na to magiging komplikado. Kasi ikaw ang pinipili ko. Nahihibang ka na. Umalis ka na nga. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang mawala ka. Na-realize ko lang lahat to nung hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Para ako nababaliw. Huli na ang lahat, Ron. Binigyan kita ng ilang buwan para maging sigurado sa akin pero hindi mo ginawa. Duwag ka. Naduwag lang ako kasi hindi ko alam kung maibibigay ko sa iyo yung pag-ibig na kailangan mo. Hindi na ako marupok na madadala sa ganyang rasunan. Kung gusto mo ako may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Oo. At nagdahilan ako nun kasi naguguluhan talaga ako. Ayoko masaktan kayo pareho ni Laika. Pero gusto mo safe ka. Kaya pinagsabay mo kaming dalawa. Hindi ko naman kasi intensyon na gano'n na mangyari. Wala nang mapupuntahan tong usapan natin. Hayaan mo akong kumbinsihin ka. Hindi na magbabagong isip ko. Bukas na ang huling beses na makikita mo ko. Pagkatapos nun, ayusin mo ng relasyon mo kay Laika. Ayokong makasal kay Laika. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang mahal ko, maniwala ka. Handa akong talikuran at kalabanin ng lahat. Huwag ka lang mawala. Wedding jitters. Nasabi ko naman sa'yo yun, di ba? Kabado ka lang at pressured sa kasal yun ni Laika kaya ka ganyan mag-isip pero lilipas din yan. Hindi na to wedding jitters, Jamie. Alam ko sa sarili ko na ikaw talagang pinipili ko. Alam mo kung sino dapat mong piliin? Ang mag-ina mo. Mag-ina? Sorry na lang kay Laika kung nasira akong sorpresa niya para sa kasal niyo bukas. Pero buntis si Laika. Buntis ang fiancé mo. Tumakas na lang tayo. Andito na lahat ng gamit na kailangan ko. Magsimula tayo sa malayo. Doon tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Doon kita papakasalan.
Magbabagong buhay tayo malayo sa nakaraan. Halika na, Jamie. Di ba mahal mo ako? Oo, mahal kita, Ron. Maniwala ka, mahal na mahal. Pero hindi na dapat eh. Meron kang ibang dapat mahalin. Sinalay kayo at ang magiging anak ninyo. Silang may karapatan sa'yo. At sana tanggapin mo yun kasi ako tanggap ko na eh. Wedding planner nyo lang ako. Hanggang doon lang ang pwede nating maging koneksyon. Pagkatapos ng kasal nyo bukas, magbabalik na ako sa mundo ko at ganun din kayo. Huwag na nating gawing komplikado to. Palayain mo na ako. Ayoko nang gumawa ng mali. Jamie, wag namang ganyan, please. Hindi ko kaya na mawala ka. Sa una lang tayo mahihirapan. Pero balang araw, hindi ka magsisisi na pinili mo ang mag-ina mo kaysa sa wedding planner nyo. Paalam, Ron. At best wishes sa'yo. Alas 8 ng umaga kinabukasan, araw ng kasal nila. Paikot-ikot ako sa loob ng simbahan para masiguradong perfect ang lahat. Mula sa choir nakakanta hanggang sa mga bulaklak na sasalubong sa mga bisita. Kahit meron namang nakatalagang on-the-day coordinator para umasikaso sa kasal, nang umagang yon ay hindi ko pa rin napigilang makialam bilang paraan ko na lang para bumawi sa ikakasal. Unti-unti ay nagsidatingan na ang mga kalahok sa seremonya. Mula sa mga flower girl hanggang sa mga dalagang aba ay ayos na ang lahat. Dumating na rin si Ron, isang beses ko lang siyang tinapunan ng tingin pero ramdam ko ang kakaibang lungkot nang mapatingin siya sa akin. Kinuha ko na lang ang tingin na yon bilang pamamaalam sa minsan naming pinagsamahan. Mabilis lang lumipas ang oras. Maya-maya pa'y narinig na ang mga malamyos na tunog ng piano. Hudyat na lalakad na ang bride. Nasa gilid lamang ako noon at sinusubaybayan ang bawat hakbang ni Laika. Para akong naiiyak. Magkahalong pait at saya ang nararamdaman ko noon. Pait dahil hindi ako nagwaging makasama ang lalaking mahal ko. Pero saya dahil meron akong isang babaeng nabigyan ng chance sa pag-ibig. Nang magkaharap na sina Ron at Laika ay doon na pumatak ang mga luha ko. Lalo na noong tapunan ako ng tingin ni Ron. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya. Pero mabuti ng ganon. Lumabas ako saglit ng simbahan nang nagsimula na ang pagsasalita ng pare. Doon sa gilid ng simbahan kung saan walang ibang tao ay umiyak ako ng tahimik. Doon ako humingi ng patawad sa Diyos na nagawa kong pakikiapid. Inayos ko ang sarili ko at pagkatapos noon ay muli kong binalik ang maskara ko bilang profesional na wedding planner. Naglakad ako papasok ng simbahan at tiniis na tapusin ang kasal ng taong pinakamamahal ko sa lahat. Natapos ang seremonya sa halik na sinelyohan ni Ron at Laika. Doon pa lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Alam kong tama ang ginawa kong magparaya. Dahil una pa lang ay hindi dapat ako pumagitna. At sa paglalakad palabas ni Ron at Laika sa simbahan ay ang naging wakas na namamagitan sa amin ni Ron. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat at naway nakapagbigay ako ng aral para sa lahat. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Hindi natin kailangang makihati sa pag-ibig ng iba. Kung totoong ikaw ang mahal niya, ikaw lang dapat ang pipiliin niya. Walang ibang dapat pumagitna. Dahil dapat sa iyo pa lang ay sigurado na siya. At para sa lahat ng tao na nakokontentong makipag-agawan at makihati sa pag-ibig ng iba, sana ay matauhang ka na. Huwag mong hayaan na nasa gilid ka lang. Darating din ang tamang tao para sa iyo. Yan ay kung kakayanin mong bitawan ang maling tao. May hirapan ka lang sa simula pero pag nasanay ka na sa gitna ay maiisip mong tama lang pala ang bumitaw na. Dahil parating na ang taong sayo ay nakatadhana. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako,
Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi biro ang hirap kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Maraming adjustments ang dapat nagawin at kadalasan ay bata ang naiipit. Ikaw, kabarangay, paano kaya sa tingin mo mapagtatagpo ang dalawang mundo ng dalawang magulang na nagkahiwalay? Pero kailangang magkalapit para sa anak na sa kanila ay parehong nakakapit. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joel, 35 years old at kakahiwalay lang sa naging girlfriend ko for almost 4 years. Siya pala si Cynthia. Kaedad ko lamang siya at meron kaming isang anak na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap na desisyon ang makipaghiwalay sa nanay ng anak ko. Sino ba naman ang gustong mapunta sa isang broken family, hindi ba? Kaya lang ay hindi ko na matiis ang ugali ni Cynthia. Lagi niya akong pinaghihinalaan na may ginagawang hindi maganda. Palibasa noong time na naging kami ay malala pa ang trust issues niya dahil niloko siya ng dating boyfriend niya. Nagkaroon din sila ng anak pero nasa poder ng lalaki ang bata. Pinasa sa akin ni Cynthia lahat ng galit at tamang hinala niya sa kanyang ex-boyfriend. Noong una ay sinubukan ko namang tanggapin yon. Mahal ko eh. Kaya lang habang tumatagal ay nakakapagod din pala ang ganong klase ng sitwasyon. Nakadagdag din ang pagiging high maintenance niyang babae. Hindi siya nakontento sa kung ano lang ang kaya kong maibigay sa kanya. Alam naman niya na hindi ganong kalaki ang sahod ko. Galing kasi siya sa may kayang pamilya kaya hindi niya matanggap na maliit lamang ang naibibigay ko sa kanya. Yun madalas ang nagiging away din namin dahil nasasaktan ang pagkalalaki ko sa tuwing pinamumukha niya sa akin na hindi sapat ang naibibigay ko. Hanggang isang araw ay nakipaghiwalay na ako sa kanya, Papa Dudut. Biglaan lang ang lahat dahil napundi na ako sa pagbubunganga niya sa mga pagkukulang at mali ko. At dahil nga sa pakikipaghiwalay ko ay nagtanim siya ng galit sa akin at nakaapekto yon sa anak namin, Papa Dudut. Bakit kasi ayaw mong sagutin ang tawag ko? Last week pa ako tumatawag eh. Kahit sana i-text mo man lang ako. Para saan pa? Hiwalay na tayo, di ba? Oo, hiwalay na tayo. Pero may anak tayo. Eh ano ngayon? Pwede bang maging mature ang usapan natin? Para na lang sa anak natin. Para sa anak natin? Sana naisip mo yan bago ka nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko na kasi kaya ang ugali mo. Gustuhin ko mang magstay para sa anak natin. Pero nahihirapan na ako. At akala mo madali para sa akin na makisama sa ugali mo? O sige na, mali na rin ako. Tatanggapin ko na lang yun para sa anak natin. Puro ka na lang para sa anak natin, pero hindi ka naman nagpapakatatay sa kanya? Anong hindi? Sinusubukan ko naman dati pa. Hindi ako nagkulang sa sustento. Kulang na kulang ang sustento mo. Hindi sapat ang binibigay mo. Yan mismo ang dahilan kung bakit umayaw ako sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Sino bang makukontento sa maliit na sustento mo? Alam mo kung magkano lang ang kinikita ko. Maliit na nga lang ang natitira sa akin. Sakto lang para may pangbili ako ng toothpaste at deodorant ko. Halos sa inyong mag-ina na pupunta lahat ng sahod ko. Dapat lang namang mapunta sa amin yun dahil obligasyon mo kami.
sasabihin ko sa'yo. Dapat hindi ka nakukontento sa maliit na sahod mo lalo't pamilyado ka na. Dapat nag-e-effort ka pa rin para maghanap ng trabaho na kayang bumuhay sa amin. Ginawa ko naman yun pero walang tumanggap sa akin. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko rin maiwan tong trabaho ko kasi ito lang ang tumanggap sa akin kahit hindi ako college graduate. Ang dami mong dahilan talaga. Hindi ka nauubusan. Gusto ko lang depensahan ang sarili ko. Cynthia, magkaayos na tayong dalawa para sa anak natin. Maging maayos naman na sana ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi na tayo nagsasama. Huwag mong asahan na magiging maayos ang pakikitungo ko sa'yo kasi galit pa rin ako sa'yo. Baka naman pwedeng isang tabi mo man lang yung nararamdaman mong galit sa akin para naman makasama ko rin ang anak natin. At sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang ipakita sa'yo ang anak natin? Cynthia, ako ang ama niyan. May karapatan ako sa kanya. Tinanggal mo na ang karapatan mo sa kanya nung iniwan mo ko. Huwag naman ganyan, please. Gusto ko makasama ang anak natin. Huwag mong ipagkait sa kanya na magkaroon ng isang ama. Hindi ka maayos na ama. Kaya ayos lang kahit wala ka sa buhay niya. Hindi man ako naging mabuting karelasyon sa paningin mo, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako naging mabuting ama sa anak natin. Parehas lang yun. Kung gusto mong maging mabuting ama sa kanya, sana naging mabuti ka rin sa nanay niya. Kaso hindi. Iniwan mo ako kahit ang dami kong tinis sa mga pagkukulang mo. Cynthia! Huwag ka na ulit tatawag sa akin, Joel, ha? Hindi mo na pwedeng makita ang anak natin. Tapos na tayo, di ba? Tapos na rin ang koneksyon mo sa anak natin. Mangiyak-ngiyak ako sa katigasan ng loob ni Cynthia mula noong nagkahiwalay kaming dalawa, Papa Dudut. Pinagdamot na niyang makita ko ang anak namin. Nakiusap ako ng ilang beses para lamang ipasilip man lamang niya sa akin ang bata kahit nga video ko lamang sana pero ayaw niya. Nangutang ako ng malaking halaga para ibigay yon kay Cynthia pero tinanggihan niyang tanggapin yon. Hindi pa rin daw yon sapat. Ayaw niya talaga akong patawarin. Alam kong pinipersonal na lamang niya ako dahil sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Sinubukan kong lapitan ang mga kaibigan niya na nakilala ko at nakiusap sa kanila na baka pwedeng kausapin nila si Cynthia para lumambot na ang puso niya. Lahat sila'y walang nagawa, naging dahilan din yon para kagalitan niya ang mga kaibigan niya. Kaya mula noon ay hindi ko na sinubukang lapitan pa isa man sa mga malalapit sa kanya para maging tulay sa muling pagkikita namin ng anak ko. Napakasakit na hindi makita ang anak ko, siya na lamang ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong tiisin ang ugali ni Cynthia dahil gusto kong buo kami. Pero may limitasyon din ang pasensya ng isang tao at sa huli mas pinili kong lumayo na lamang kay Cynthia kaysa naman sarili kong peace of mind ang mawala. Mas naging payapa ang buhay ko noong nagkahiwalay kaming dalawa. Pero malungkot ako dahil gusto kong makasama ang anak ko. Kaya lang ipinagkakait sa akin ni Cynthia. Palagi ako nakatambay sa subdivision kung saan ay nakatira si Cynthia. Mabuti na lamang at may kaibigan akong nakatira doon kaya malaya akong nakakapasok. Panay ang silip ko sa bahay ni Cynthia sa pag-asang makikita ko kahit saglit lang ang anak namin. Pero bigo ako. Isang araw hindi ko na natiis. Kumatok na ako sa bahay para personal na siyang harapin. Bala ko nang makiusap noon sa kanya ng harapan. Pero ibang humarap sa akin nang bumukas ang kanyang pinto. Papa Dudut. Sino po kayo? Sino ka? Hala? Ako po kaya unang nagtanong. Joel ang pangalan ko. Andyan ba si Cynthia? Naku, umalis po kaninang umaga. Ganun ba? Mga anong oras kaya siya makakabalik? Baka po hapon na yon kasi dadaan daw muna siya sa bahay ng parents niya bago po siya bumalik dito. Ah, sino ka nga pala? Ay,
Ay, pasensya na, hindi po agad ako nakapagpakilala. Ako nga po pala si Mara, ang yaya ng anak ni Ma'am Cynthia. 30 years old at mula sa lugar ng mga matatapang, Etivac, Cavite! Hanip ang intro pang Miss Universe. Kabog, di ba? Sabi niyo kasi magpakilala ako eh. Kaano-ano mo si Cynthia? Ay, naku, teka lang po baka miyembro kayo ng Budol-Budol Gang ha? Kasi yung mga ganyang tanungan, napanood ko na yan sa balita eh. Hindi. Ay, ex-boyfriend ako ni Cynthia. Kayo po yung lagi niyang sinasabi na kampo ng demonyo. Naalala ko na. Kayo yung tatay ng anak niya. Ang sakit naman nung kampo ng demonyo. Pero sige, tatanggapin ko. Ganun ang tingin niya sa akin eh. Ang tindi nga po ng galit niya sa inyo. Ang dami niyang kwento tungkol sa inyo. Hula ko, wala siyang magandang nasabi tungkol sa akin no. Ang galing niyo naman pong manghula. Iniwalayan ko kasi siya, kaya sobrang bitter niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya, kaya lang ano po? naiipit kasi yung anak namin. Doon ako nahihirapan. Ay, hindi po ba niya pinapakita sa inyong anak niyo? Mula nung nagkaiwalay kami, hindi na niya pinakita sa akin. Kahit makausap man lang po sa phone? Kahit yan, hindi pwede. Pinapaupa ko na muna ang galit niya sa akin. Pinagdarasal ko na lang na makamove on na siya agad para hindi na niya ipagkait sa akin yung anak namin. Mukhang matagal-tagal pa bago siya makamove on sa inyo, sir. Halos bumuga na nga ng apoy sa tuwing naaalala niya kayo eh. Mapagtanim din kasi ng galit yun. Hayaan mo na lang. Baka naman kasi minahal rin niya kayo ng sobra. Kaya nasaktan. Tapos naging bitter na dragon. Kaya nga eh. Minsan, pinagsisisihan ko rin na iniwan ko siya. Kasi bahal niyo pa ako Ay! Naiisip kong balikan siya para makita ko na yung anak namin. Sobrang desperado na ako, Mara. Gusto ko talagang makita kahit ilang minuto lang yung anak namin. Ay, paano kaya to? May naisip kasi ako pero baka mapag-initan ako ni Ma'am Cynthia kapag nalaman niya eh. Ano ba yun? Matutulungan mo ba ako para makasama ko ang anak ko? Hindi ko po may papangako pero susubukan ko po na maipakita sa inyo yung anak nyo kapag wala po si Ma'am Cynthia dito. Kukunin ko na lang po yung number nyo, sir. Gusto mo lang ata akong maka-textmate eh. Hala si sir! May boyfriend po ako sa Cavite ha? Huwag kayong ganyan, loyal ako dun. Binibiro lang kita kasi masyado nang mabigat yung usapan natin eh. Sige, ito ang number ko. Pero palitan mo na lang ang pangalan ko para hindi makita ni Cynthia na nag-uusap tayo. Ay teka, sisave ko na po. Patingin nga po ulit. Ayan. Nasave ko na po yung number nyo. Ite-text ko po kayo mamaya ha. Salamat Mara Salamat. Sana matulungan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko maitago ang saya ko nang makaharap ko si Mara. Nabuhayan ako ng pag-asa na muli kong makakapiling ang anak ko sa tulong ng kanyang yaya, Papa Dudut. Kinagabihan ay nag-text si Mara sa akin. Nakauwi na raw ang mag-ina ko. Kinuha niya ang Facebook account ko para isend ang pictures ng anak namin ni Cynthia. Palihim niyang ginawa yon habang nasa banyo ang ex ko. Yun ang unang beses na nasilayan ko ang mukha ng anak ko matapos siyang itago sa akin ng nanay niya. Kahit kasi sa Facebook ay hindi nagpo-post si Cynthia ng pictures ng anak namin. Kahit mga kamag-anak niya ay wala ring post tungkol sa kanilang mag-ina. Kaya hindi ko maitago ang sobrang gala ko nang sa wakas. Nakita kong muli ang anak ko kahit sa picture man lang. Sinabi sa akin ni Mara ang schedule ni Cynthia. Pinapadaan niya ako sa Webes dahil buong araw daw na wala si Cynthia dahil pupunta siya ng Pampanga para sa trabaho niya. May conference daw sila roon at gabi na siyang makababalik ng Maynila. Agad ako nag-leave ng trabaho para makasama ko ang anak namin. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng mga pagkain para sa kanya pero pinagbawalan ako ni Mara na bumili ng laruan para hindi makahalata si Cynthia. Sinabi rin niya na sapat na ang pagkain lang ang dalhin ko. Yung mauubos lang sana sa araw ng pagdalaw ko. Tinulungan ako ni Mara para makapagtago ng maayos kay Cynthia. Dahil oras na malaman ni Cynthia na nakakasama ko ang anak ko, ay baka mas lalo lamang siyang gumawa ng paraan para ilayo siya sa akin. Hindi ko yon makakayanan, Papa Dudut. Kaya buong ingat kami ni Mara sa
mga pagpunta ko roon para kahit kaunti ay hindi maghinala si Cynthia sa ginagawa naming lihim na pagkikita. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tubong Cavite nga si Mara. Sa mga sumunod na araw na pagdalaw ko ay marami na akong nalaman sa kanya. Meron na pala siyang anak na 6 years old mula sa kanyang ex-boyfriend. Nasa Cavite ang bata at nadadalaw niya kapag day off niya tuwing Sabado hanggang Linggo ng tanghali. May boyfriend din siya na kasama na niya sa bahay nila sa Cavite. Yun daw ang nag-aalaga ng anak niya. Mabait daw ang boyfriend niya at wala siyang masabing hindi maganda roon dahil siyang tumayo bilang ama ng anak niya. Nakita ko naman kung gaano niya pinagmamalaki ang boyfriend niya. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Cynthia noong kaming dalawa pa lamang. Kinakahiya kasi niya ako noon dahil nga mas malaki ang kinikita niya at galing pa siya sa mayamang pamilya. Natatandaan ko pa, noong mga unang buwan na magkarelasyon kami ni Cynthia ay gusto niya sa dating kondo niya lamang kami magkasama. Ayaw din niyang mag-post kami ng picture na magkasama. Nasasaktan ako noon. Pero prangka naman niyang inamin sa akin na hindi ako gusto ng pamilya niya dahil may kaya nga sila sa buhay. Pero kahit na ganoon ay pinaparamdam naman sa akin ni Cynthia na minamahal niya ako. Pero atras abante lang din talaga siya sa relasyon namin. Dahil bukod sa sulsol ng kanyang pamilya ay dumagdag pa ang trust issues niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kalokohan. Kahit na hindi naging maayos ang trato niya sa akin ay never ko siyang niloko. Yun naman ang may pagmamalaki ko sa kanya hanggang dulo. Kaya lang ay hindi naman niya yon pinakinggan dahil para sa kanya, pare-parehas ng lahat ng mga kalalakihan. Pinagod niyo po yung anak niyo, sir. Ang himbing kagad ng tulog, oh. Sorry na. Na-enjoy ko lang makipaglaro ulit sa kanya. Alam mo namang ang tagal ko nang hindi nakasama ang anak ko. Gets kita, sir. Ganyan din ako sa anak ko tuwing umuwi ng Cavite kapag day off ko. Parang ayoko nga patulugin para hindi matapos yung bonding naming dalawa eh. Ang sarap maging magulang, no? Mahirap pero masarap. Sinabi niyo pa, sir. Huwag mo na nga akong tawaging sir. Halos magkaedad lang naman tayo. Tsaka close naman na tayo eh. Eh naku, nakakailang naman kung tatawagin ko lang kayong Joel. Hindi ako sanay. Tatay kayo ng inaalagaan kong bata. Pero hindi naman kita pinapasahuran. Kaya tanggalin mo na yan sir ha. O sige na nga, susubukan ko. Mara, salamat talaga ha. Naging tulay ka para makasama ko ulit ang anak ko. Alam mo, ilang beses ka nang nagpasalamat. Okay na nga yun. Masaya akong makatulong. Tsaka kailangan talaga ng bata na makasama din ang tatay niya. Sana ganyan din ang mindset ni Cynthia. Ay, kaso hindi eh. Dinamay niya yung personal na galit niya sa akin para hindi ko makita ang anak namin. Hintayin na lang nating makamove on si Ma'am Cynthia. Lalambot din yun. Parang hindi ko na nga inaasahan yan. Yung ex nga niya bago ako, hanggang ngayon sinusumpa pa rin niya. May mga ganong tao lang po talaga, mapagtanim ng galit. Kahit maliliit na pagkakamali, hindi niya kayang patawarin. Isang beses, alam mo ba, nakalimutan ko lang siyang batiin para sa mansari namin. Aba, hindi na niya yun pinalagpas. Lagi niyang sinusumbat. Keso wala raw akong pakialam sa relasyon namin. Eh isang beses lang naman nangyari yun. Eh teka, may ganyang experience din ako kay Ma'am Cynthia. Minsan, nakalimutan ko ilabas yung basura. Ayun, mula noon may trust issues na siya sa akin. Halos oras-oras bago matulog, pinapaalala niya sa akin yung basura. Kahit hindi naman na naulit yun. Pero wala na siyang tiwala sa akin. Ang sabi niya, mauulit pa raw yung pagkalimot ko. Aabangan daw niya yun at ipamumukha niya sa akin. Ganyan nga siya. Gusto niyang mapatunayan lagi na tama siya. Kaya babantayin niya lahat ng galaw mo para makahanap ng butas. Gusto niyang may paglaban na hindi siya nagkakamali ng iniisip tungkol sa'yo. Ay, nakakapagod yun.
Buti nga natiis nyo eh. Ikaw din naman, natiis mo siya. Wala naman po akong choice kundi magtiis. Malaki kasi ang pasahod niya sa akin eh. Hindi naman alagain yung anak nyo. Si Ma'am Cynthia na lang talaga yung kailangan kong pagpasensyahan. Sana balang araw, ma-realize niya yung ugali niyang ganun. Mauubusan talaga siya ng taong iintindi at magtitiis sa kanya kapag hindi pa siya nagbago. Matanong ko lang Joel, wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Mahal ko pa naman siya. Hindi naman yun agad-agad na nawawala. Napagod lang talaga ako noon kaya ako nakipaghiwalay. Pero andun pa rin yung love ko sa kanya. Huwag mong sasabihin ha, papalakpak na naman ang pride noon kapag nalaman niya. Naku, ayoko na rin kayo magkabalikan dalawa. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinag-uusapan natin siya, ramdam ko yung lungkot at stress sa'yo. Pero kita ko pa naman sa mga mata mo na may feelings ka pa rin naman sa kanya. At okay lang yun. Hindi naman basta-bastang nawawala yun eh. Nanay kasi siya ng anak mo. Salamat sa pag-intindi ha. Sobrang bigat lang kasi talaga ng pinagdaanan ko sa kanya. Siya ang pinakaminahal ko sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Pero siya yung pinakamasakit na lesson na dumating sa buhay ko. Takot ka na siguro magmahal ulit ano? Ay, Joel! Kailangan mo nang umalis! Tumatawag si Ma'am Cynthia! Mukhang pauwi na to! Nagpanik kaming dalawa ni Mara dahil nabaga ang pag-uwi ni Cynthia. Pinagdadampot ko na lamang lahat ng kalat at pagkain na pinagsaluhan namin ni Mara at ng anak ko bago ako lumabas. Nagmadali akong pumunta sa bahay ng kaibigan ko sa subdivision na yon. Doon muna ako magpapalipas bago ako mag-book ng masasakyan. Kailangan munang makauwi ni Cynthia bago ako lumabas ng subdivision para hindi kami magkasalubong na dalawa. Ganon na kasi ang sistema namin. Napakiusapan ko naman ang kaibigan ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko lalo't saksi siya sa naging relasyon namin ni Cynthia. Tinitext na lamang ako ni Mara kung nakarating na ba si Cynthia sa bahay niya at saka na ako aalis ng subdivision. Ilang buwan na rin na naging ganon ang kalakaran namin. And so far ay hindi naman kami nahuli. Madalas kaming nagkakausap ni Mara para humingi ng update sa anak ko. Ang sabi nga ni Mara halos hindi rin maharap na asikasuhin ni Cynthia ang anak namin dahil subsob ito sa pagtatrabaho kaya madalas silang dalawa ni Mara ang magkasama. Laging nagkukulong si Mara at ang anak ko sa kwarto niya at doon nagvi-video call kami ng palihim. Habang naglalaro ang anak ko, naka-on lang ang video para makita ko siya. Mabuti na lamang at tahimik ang anak ko kapag nakaka-video call ko siya. Araw-araw ay gano'n ang mga nangyayari. Siguro isang pasasalamat din na naging busy si Cynthia sa trabaho niya para kahit sa video call man lang ay makita ko ang anak ko. At syempre, hindi siya makakahalata sa sitwasyon namin. Isang Sabado nag-message si Mara sa akin. Hindi raw siya nakauwi ng Cavite dahil may bigla ang meeting si Cynthia. Kaya pinapunta niya ako doon. Sakto namang day off ko kaya may oras ako para pumunta doon. Bumili ako ng pagkain para sa anak ko at rosas naman para kay Mara bilang thank you ko sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming mag-ama Papa Dudut. Joel, pasok ka na. Sakto, kaalis lang din ni Ma'am Cynthia. Hindi ka na nga ako mapaaga ng dating eh. Nag-shortcut ba naman yung taxing nasakyan ko kanina? Kinabahan tuloy ako na magpang-abot kami ni Cynthia. Hindi talaga kayo pinagtatagpo ni Ma'am Cynthia. Ayos na yun. Sana palagi na lang umahin ng tadhana sa akin. Bumili nga pala ako ng rosas para sa'yo. Ito. Nako, nag-abala ka pa. Sana dinagdag mo na lang sa pambili ng pagkain ng anak mo. Nakabili na ako ng pagkain niya. Sakto na to para sa kanya. Dinagdagan ko pa nga para maibigay ka sa anak mo kapag umuwi ka sa inyo sa Cavite. Thank you
tulog pa pala yung anak mo. Gusto mo ba gisingin ko na? Ay, wag! Hayaan mong makapahinga siya. Magkwentuhan na lang muna tayo habang tulog pa siya. Kumusta ka? Ayos lang. Parang malungkot ka. Dahil ba hindi ka nakauwi sa Cavite ngayong day off mo? Mabuti ngang hindi ako umuwi dun ngayon. Ha? Bakit naman? Ano ba nangyayari? Magkwento ka, makikinig ako. Wala to. Ayos lang ako. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige, para mas sumarap ang kwentuhan natin tungkol dyan sa pinagdadaanan mo. Ayos nga lang ako, Joel. Huwag mo na ako intindihin. Gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng tinulong mo sa akin. Kung makakabawi ako sa pakikinig, andito ako. 2 tenga, nakasanla sa'yo. Ang kulit mo ha. Okay nga lang ako. Kahit sinasabi mong okay ka, halata naman sa mga mata mong hindi. Di tama nga ako. Ay, ano ba nangyari? Kasi nakikipag-iwalay na sa akin yung boyfriend ko eh. Sabi niya, hindi na raw niya kaya na 1 beses lang sa 1 linggo kami magkita. Natatakot daw siya na baka may makilala ako dito sa Maynila. Napipili niya ako kung trabaho ko raw o siya. Anong sinabi mo? Sabi ko pag-iisipan ko. So may chance na iwan mo ang trabaho mo rito para sa kanya? Oo, kasi mahal niya yung anak ko eh. Mabait naman siya. Mahal mo ba? Parang. Hindi mo naman pala mahal pero bakit nagstay ka sa kanya? Kasi bihira na lang yung maayos na karelasyon ngayon eh. Maswerte ako na nakilala ko siya kasi minahal niya ako tapos damay pa yung anak ko. Naiintindihan kita. Nakakalungkot lang kung sakaling pipiliin mong iwan tong trabaho mo para sa kanya. Hindi pa naman ako sigurado sa magiging desisyon ko. Gusto ko pa rin naman tong trabaho ko. Lalo na't napamahal na rin sa akin yung anak niyo ni Ma'am Cynthia. Salamat ha. Bilang magulang, masarap sa pandinig yung sinabi mo. Napakaswerte ng boyfriend mo sa'yo. Sana lang huwag kanyang i-pressure na mamili. May karapatan ka pa rin namang magdesisyon para sa sarili mo. Thank you Pwede bang payakap? Parang kailangan ko lang kasi ngayon. Sige. Halika rito. Kailangan ko rin naman ng yakap ngayon eh. Papadudot, nagkayakapan kami ni Mara. Inakala kong sandali lang yon para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kaagad bumitaw. Nakayakap siya ng mahigpit sa akin at kasabay noon ay nadinig ko ang pag-iyak niya. Halatang naguguluhan at nahihirapan siya sa problemang kinakaharap niya. Aaminin ko na pagyakap niyang yon ay may naramdaman akong kakaiba. Nakaramdam ako ng init sa katawan ko. Lalo na noong dinidikit pa niya ang bandang dibdib niya sa akin. Papadudot, hinawakan ko ang kanyang buhok at hinaplos-haplos yon para doon mabaling ang atensyon ko at hindi ako makagawa ng hindi maganda. Pero sa ginawa kong yon ay mas lalong dumikit sa akin si Mara. At nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin ay agad niya akong hinalikan. Ako naman, Papadudot, ay nagpaubaya. May nangyari sa aming dalawa sa sala ng bahay ni Cynthia. Mabilis lamang yon dahil natakot din kami na biglang dumating si Cynthia. Nang matapos kami, nakayaka pa rin si Mara sa akin at sinabing yon ang unang beses na nakaramdam siyang muli ng saya. Sa piling ko lang daw niya naramdaman yon. Napangiti ako at aaminin kong magaan din ang loob ko kay Mara at nakikita ko siyang mabuting tao base na rin sa kanyang pananalita at kung paano niya kami asikasuhin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan niya ang boyfriend niya at sinabing hindi na niya iiwan ang trabaho niya sa Maynila. Nakaramdam ako ng tuwa sa mga nalaman ko dahil kahit papaano may magiging paraan pa rin ako para makasama ang anak ko. Dahil syempre oras na umalis si Mara ay mapuputol na ang pagkikita namin ng anak ko, Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakipaghiwalay na nga ang boyfriend ni Mara sa kanya, Papa Dudut. Mabilis lang naman yung tinanggap ni Mara dahil alam niyang hindi naman niya mahal ang lalaking yon. Alam niyang nadaan lamang siya sa kabutihan nito at sa ipinakita niyang pagmamahal sa anak niya. Doon na kami malayang nagkaroon ng lihim na relasyon. Yun nga lang ay nilihim namin ang lahat ng yon hanggat hindi pa natatanggap ni Cynthia ang hiwalayan naming dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang namamagitan sa pagitan namin ni Mara. Alam kong mas lalo lang magtatanim ng sama ng loob sa akin si Cynthia kapag nalaman niyang kasambahay niyang pinatos ko. Naintindihan naman yon ni Mara at sinabi sa akin na walang problema sa kanya kung patago muna kami dahil alam niya ang ugali ng ex-girlfriend ko. Napadalas na ang pagpunta ko kina Cynthia. Kahit andon si Cynthia ay nagagawa ko pa rin makipagkita kay Mara. Doon nga lang kami sa bahay ng kaibigan ko nagtatagpo kapag tulog na si Cynthia. Madalas nga, kapag dumadalaw na ako sa bahay ni Cynthia, hindi ko na halos nakakasama ang anak ko kasi mas madalas na kaming magkaharutan ni Mara. Nananabik din kasi ako sa feeling na merong nagmamahal sa akin. Pero hindi naman namin pinapabayaan ang anak ko ha, ikaklaro ko lang. Siyempre alam niyo naman na siguro yung pakiramdam ng mga unang buwan ng relasyon, hindi ba? Kumbaga nakaikot lang kayo sa mundo ng bawat isa at ini-enjoy ang lambingan at saya. Ganon ang nangyayari sa amin noon ni Mara. Nagkakaroon kami ng sariling mundo kung saan kaming dalawa lamang ang pwedeng makapunta at makakita. Huwag mo naman masyadong pisilin yung tabako sa tiyan. Huwag mo na akong pigilan. Alam mo namang ito ang paborito ko sa'yo, di ba? Halata naman, palagi mo ang hinahalikan eh. Kakagigil eh. Parang taba ng baby. Lambot. Hawak nga ulit. Ikaw talaga, tama na nga, nakikiliti na ako. Ang hirap magpigil. Ikaw kasi, nag-crop top ka pa. Mas lalo ko tuloy nakita ang bilbil mo. Teka nga, magja-jacket na lang muna ako para tumigil ka na. Wag na. Ganyan ka na hanggang kabagin ka. Panindigan mo na lang ang crop top mo. Huwag tayo masyado maingay kasi baka mamaya magising pa yung anak mo. Ayos lang yun. Para makita niya kung gaano kasaya ang tatay niya. Masaya ka ba talaga? Oo naman. Mula nung dumating ka, nakakasama ko na yung anak ko. Tapos, may pabonus ka pang bilbil na pinanggigigilan ko. Ayaw mo na talagang lumayo sa usapang bilbil ha? Paano ba ako makakalayo? Lagi nakadikit ang bilbil mo sa akin. Para maramdaman ko kung paano kang nag-iinit sa akin. Eto na nga't parang nilalagnat na ako sa init. Tara na nga sa kwarto ni Cynthia. Huy, bakit naman dun? Para hindi masakit sa likuran kapag nag-aano na tayo. Ang hirap kasi rito sa sofa eh. Medyo may katigasan na. Tsaka mukhang malaki yung kama ng ex-girlfriend ko kaya kahit tumambling pa tayo hindi tayo mahuhulog. Baka maamoy niya tayo pag uwi niya. Mas okay na rito sa sala para mabilis linisin yung ebidensya. Doon sana sa kwarto mo kaso andun naman ang anak ko. Pwede naman dun pero tahimik lang tayo ha. Ano, game? Wag na roon. Nakakailang naman kung sa harapan pa ng anak ko nilalandi yung yaya niya. Exciting nga yun eh. Ikaw grabe yung mga pantasya mo. Marami na kasi ako nasubukang pantasya mula nung naging tayo. Pukis nga ako, tsaka... Ay, tumatawag si Ma'am Cynthia. Sagutin ko lang to ha. Quiet ka muna dyan. Hello Ma'am Cynthia. Oh ma'am, ano po yun? Pauwi na ako ng bahay. Pakilutuan mo ako ng ulam. Kahit anong nandyan sa ref. Okay lang kahit prito. Mga ilang oras po ma'am bago kayo makarating dito sa bahay. Bakit kailangan mong malaman? Wala naman po. Para lang po matansya ko kung ano oras po ako magluluto. Para mainit po yung ulam na maaabutan nyo. Mga 2 oras mahigit.
sa kapalitan mo na rin yung bedsheet ko. Nangangati ako ron eh. Sige po ma'am. Meron pa po ba kayong ipapagawa? Wala naman na. Asikasuhin mo na lang yung mga pinapagawa ko. Bye. Joel, Ano yun? tara na dun sa kwarto ng ex-girlfriend mo. Dumihan na natin yung bedsheet kasi pinapapalitan na niya sa akin. Ayos! May nangyari sa amin ng ilang beses sa kama ni Cynthia, Papa Dudut. Aaminin kong nakadagdag ng init yon sa pakiramdam ko lalo't kama yon ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong umalis ng bahay. Hindi ko na nga nahintay na magising pa ang anak ko. Babawi na lamang ako sa susunod sa kanya. Kailangan ko na kasing makaalis para hindi kami magkaabutan ng nanay niya. Mabuti na lamang at maagang dumating ang nabukong sasakyan kaya nakaalis din ako kaagad bago mag-update si Cynthia na pauwi na raw ito. At nang makauwi ako ng bahay, tinadtad ni Mara ng mga selfie niya ang messenger ko. Napangiti ako at nakaramdam muli ng init. Sinabi ko sa kanya na mag-usap na lamang kami ulit kapag matutulog na si Cynthia. At makalipas nga ang ilang oras bago sumabit ang alas 11 ng gabi ay nag-message na si Mara. Gising noon ang anak ko at magkasama silang dalawa habang magka-video call kami. Para silang mag-ina at para kaming pamilya ng mga oras na yon. Nakapag-usap siguro kami ng mahigit 1 oras bago ko tinapos ang tawag. Para makapagpahinga na rin ang anak ko dahil alanganin na ang oras. Nag-chat na lamang ako kay Mara na sabihan niya ako kung kailan ulit ako makakadalaw. Mabilis naman siyang nag-reply at sinabing pwede na raw kagad kinabukasan. May out of town meeting daw si Cynthia at madaling araw na ito makakauwi. Natuwa ako noon dahil mas mahaba ang oras na makakasama ko na si Mara at ang anak ko. Kaya naman natulog na ako kaagad para maaga akong makabili ng mga pagkain nilang dalawa sa pagdalaw ko, Papa Dudut. Uy, ang dami mo namang biniling pagkain. Gusto mo talagang kumapal pang bilbil ko, ha? Sakto lang yan para sa buong araw natin. Madaling araw pa talaga ang uwi ni Cynthia, di ba? Sabi nga niya baka bukas na raw ng tanghali ang uwi niya. Uy, ayos ah. Baka pwede pa ako makatulog dito nun. Para may experience ko namang matulog buong gabi kasama kayo ng anak ko. Gusto ko rin naman yun. Yaan mo, kapag lumamig na ang lahat, magagawa na natin yan. Sa ngayon, magtago lang muna tayo. Buti ka pa. Ang lawak ng pangunawa mo. Sana ganyan din si Cynthia. Wow! Cynthia! Ma'am! Akala nyo ganun ako katanga para hindi makahalata? 1 buwan ko nang alam ang ginagawa nyo. Palihim ako naglagay ng CCTV dito sa bahay, lalo na sa kwarto ko. Huminahon ka muna. Huminahon? May oras pa ba ako para gawin yun? Punong-puno na ako ng galit sa inyong dalawa. Ma'am, sorry po. Sorry saan? Sa pagpapapasok ng ahas dito sa bahay ko? Ay teka, ikaw pala ang ahas na pinapasok ko rito. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako ang namilit na ipakita niya sa akin ang anak natin. Anak lang ba natin ang gusto mong makita, Joel? Base sa mga CCTV footage na nakita ko, parang masabik kang mayakap at mahiga sa kama yung yaya ng anak mo. Grabe rin! Ginawa niyo pa sa kama kong kababuyan niyo. Sorry, pero ikaw naman kasi. Ako na naman ang mali, Joel. Nakikita mo ba kung anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira ang tiwala ko sa'yo. Kung sa una pa lang sana hindi mo na ipinagdamot ang anak ko sa akin, edi hindi sana tayo aabot sa ganito. Pinapatikim ko lang sa'yo ang epekto ng pag-iwan mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong idamay ang anak natin sa problema natin pero… Sa ayaw at gusto mo, madadamay talaga ang anak natin. Lalo na ngayon, ang bababoy nyo. Habang nasa kabilang kwarto ang anak natin, nagawa mo pa talagang patungan ng yaya niya, Joel? Anong klaseng pag-iisip ang meron ka? Bakit init ng katawan ang pinapairal mo? Kasalanan ko po, Ma'am Cynthia. Huwag niyo pong sisihin si Sir Joel. At ngayon, Sir Joel ang tawag mo sa kanya? Patapos kang maghubad sa harapan niya?
Iba ka rin ha? Nagmamahalan lang po kaming dalawa. Walang masama sa ginagawa namin. Nagmamahalan? Walang masama? Sigurado ka? Habang wala ako sa bahay na to, pinagkatiwalaan kita, Mara. Ang bilin ko sa'yo, wag na wag kang magpapapasok ng ibang tao. Pero sinunod mo ba yon? Hindi. Sabihin mo ngayon sa akin kung walang masama sa ginawa mong yon. Hindi mo na nirespeto ang bahay ko. At hindi mo rin ako nirespeto. Sorry po, ma'am. Hanggang sorry ka lang talaga, no? Tama na, Cynthia. Pag-usapan na lang natin to. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang dami ko nang naipon sa puso kong galit sa'yo eh. Baka sakaling gumaan kapag sinumbat ko na sa'yo lahat. Kapal ng mukha mo, Joel. Ang dami mong pagkukulang sa akin noon. Pero pinilit kong tanggapin ka. Kasi naniniwala ako na ikaw yung makakabuti para sa akin. Lalo na nung nabuntis mo ko. Pero anong ginawa mo? Nung time na gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko, iniwan mo ko. Pinabayaan mo ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin yung future na hindi ka namin kasama ng anak mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na isipin na nagmamahal ka na ulit ng iba tapos makakalimutan mo na kaming mag-ina. Hindi naman mangyayari yun. Nagkaiwalay tayo pero hindi naman ibig sabihin ipababayaan ko na kayo. Mag-ina ko pa rin kayo at parte na kayo ng buhay ko. Mahal kita, Cynthia. Kahit ano pang nangyari sa atin, hindi na yun magbabago. Kung mahal mo ko, piliin mo ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kung gusto mo pang makita pa ang anak mo, ako ang pipiliin mo. Cynthia. Kami ng anak mo o ang katulong ko? Mamili ka. Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Cynthia, Papa Dudut. Hindi ko nga rin matignan si Mara dahil alam kong nasasaktan siya sa narinig niyang sinabi ng ex ko. Kahit ako ay naguluhan, lalo na noong pinangtakot na ni Cynthia sa akin ang anak namin. Sinabi niyang lilipat na raw sila ng lugar at hindi ko na sila kailanman makikita. Ang bigat ng loob ko habang iniisip ang posibilidad na mangyari yon. Nang hindi pa ako sumagot ay sinabi niyang pwede kaming magkabalikang dalawa, total ay mahal ko pa naman daw siya. Ayusin na lang daw namin at susubukan niyang baguhin kung ano man ang mga naging pagkakamali niya. Hindi pa rin ako nakapagsalita noon. Parehas kami ni Mara. Nang wala siyang makuhang sagot sa akin ay pinalis niya ako ng bahay. Pero bago niya ako paalisin, binigyan niya ako ng palugit na 1 buwan para pag-isipan kung sino ang pipiliin ko sa kanila ni Mara. Tahimik pa rin si Mara at kabado dahil anak ko na ang pinangsasangga ng nanay niya. Pinalis na rin ni Cynthia si Mara at umuwi muna si Mara sa Cavite at sinabi niyang hihintay na lamang niya kung anuman ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap ng pinasok kong gulo. Sana ay matulungan niyo po ako. Oo, at may nararamdaman na ako para kay Mara. Nakikita ko siya bilang mabuting tao at mabuting karelasyon, pero aaminin kong mas mahal ko pa rin si Cynthia. Pero ang hirap na makasama pa siya. Pero paano ang anak namin kung sakaling hindi ko siya piliin na balikan? Higit sa lahat ay anak ko na ang pinakagusto kong makasama. Pero tulad ko ay ipit din siya sa sitwasyon. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ako ang inyong kabarangay forever, Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!